kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radyo Pilipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. RadyoPilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng sports? Kung ready ka na, welcome sa headquarters ng Usapang Sports. Sports Minded. Saksihan ang inspiring, unfiltered moments kasama ang mga paborito mong athletes and sports legends at ang mga secrets to win mula mismo sa mga bigating coaches. Sports Minded. Uplifting stories. Breathtaking adventures. And real-life conversations on and off the court. This is your exclusive access to the celebrities of sports. This is Sports Minded. This is Sports Minded. It's another beautiful Saturday. Welcome to Sports Minded Season 2. I'm Kathy G. Welcome mga kabahagi and kawan for another episode of Sports Minded. Isang oras na naman tayo magkakasama-sama, of course, para pag-usapan at makibahagi sa kwento ng ating mga iniidolong atleta. 'Di ba? Sino ba sila sa loob ng laban? Ano ba mga pinagkakabalahan nila kapag walang competition? 'Di ba? Lahat ng yan ay aalamin natin sa ating guest for today. And very special mga kabahagit kawan ang ating guest for today dahil bit-bit niya pa ang karangalan at medalya sa katatapos lang na Asian Games na ginanap sa Hangzhou, China. Wow, talaga naman. Kaya wag na nating patagalin pa mga kabahagit kawan. Tayo muna'y napapakinggan sa lahat po ng Radyo Pilipino and 1FM stations nationwide. Siyempre mapapanood din po tayo sa ating YouTube at Facebook sa www.radiopilipino.com at www.1fm.ph. Pwede ring mapakinggan sa streaming. You may text in din po para sa inyong mga katanungan at may karagdagan kayong gustong malaman sa ating guest for today. You may text in at 0968-898-2503. Ayan alam nyo, 'di ba? Talaga naman iba ang karangalan, iba yung kanilang yung hirap at sakripisyo na kanilang ginagawa tuwing sila po ay lalaban sa international competition. Kaya naman mamaya tsikahin natin ang ating guest. But before that, ito muna ang ating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Nako mga kabahagit kawan alam nyo ba na merong 6 na klaseng kulay sa taekwondo? 'Di ba? Ito yung mga kulay na white, yellow, green, blue, red, and black. 'Di ba kung minsan may mga makikita tayo na mga nasa mall at mga white, black belter, red belter, 'di ba? Sabi nila ang pinaka-level is yung black. Bongacious pag black belter ka na parang isang sipa mo lang at dun sa kalaban titiklop kagad siya. That's one for the books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books.
Isa pang one for the books. Alam nyo, ang taekwondo, sikat na sikat yan di ba? Tayo kapag, nung bata ako, isa yan sa paborito ko talaga na gusto kong matutunan at mag-enroll ng taekwondo. Kasi parang, ang sinasabi natin, pag ikaw magaling ka sa taekwondo, self-defense yan So parang, hindi ka basta-basta maaapi, di ba? Pwede mo silang labanan. Pero alam nyo ba, na merong mahigit kumulang na 4 million sa buong bansa, or sa buong mundo rather, na black belters. At 70 million na tao sa 188 na bansa ang nagtataekwondo. Another one for the books. Here's one for the books. One for the books. One for the books. At eto pa ang isa. Alam nyo rin ba na ang pinagkaiba ng taekwondo at karate? Di ba kung minsan parang akala natin parehas lang yung taekwondo at karate, di ba? Parehas lang naman yung ya. May mga ganon. Pero, mas ginagamitan po ng sipa, talon at ikot ang taekwondo at mas ginagamitan naman ng kamay ang karate. Ayan po ang ating one for the books. So napakinggan nyo na po ang iba't ibang one for the books natin. Kaya naman, let's get ready na mga kabahagit kawan. Sports-minded. Sports-minded. Nandito na, eto na, papakilala ko na po sa inyo at hindi ko na patatagalin pa mga kabahagit kawan. Ang ating pong guest for today ay isang professional Filipino taekwondo athlete. Siya din po ay first Filipino athlete to win a medal in the 19th Asian Games sa Hangzhou, China. O, diba? Siya ang unang nakakuha ng medalya. At ito lang naman ang highlight sa kanyang career, ha? He claims the country's 30th gold medal after winning the men's individual recognized Pumse event at the 32nd SEA Games in Cambodia. Siya rin po ay 34 SEA Games silver medalist, men's recognized Pumse. Ayan, alamin natin yan. G2 Oceania Pumse Championship 2023, tama ba? Oceania, ayan, silver medal. Discovery Plus 2022 FNC gold medal. At 2020 National Inter-School Online Pumse Championship silver medal. Talaga naman, ang silver at gintong medalya ay naglalaro lang dito sa ating guest for today, mga kabahagit kawan. Let's all welcome Mr. Patrick King Perez. Hello, Patrick! Hello po, good afternoon po. How are you? Thank you for having me here po. Oo, kami din. We're so happy na nakasama ka namin. Alam mo, yung schedule natin hindi magtagpo. But finally, thank you for finding your time na makasama ka namin at makakwentuhan. So, Patrick, alam naman natin, fresh pa ang iyong hawak na gintong, na medalya. Ayan, na medalya. Pero bago natin puntahan ang iyong daladalang medalya, Patrick, tell us your story muna. Where you grew up and paano ka ba napunta sa martial arts? Sino nag-encourage sa'yo? Saan muna? Ikaw, taga saan ba kayo, Patrick? From what province? Taga Makati po ako and my province is sa Pangasinan pa po. Oh, Pangasinense. Batiin mo, meron tayong station diyan sa DWPR Dagupan, ha. Batiin mo yung ating in Pangasinense. Mas maano po kami, more of Ilocano. Oh, Ilocano Met. Okay. Batiin mo maayo naimbag nga aldaw. Naimbag nga aldaw sa inyo amin. Opo. Oh, Ilocano na pala yung salita. Ayan. So Makati, kapitbahay lang. Patrick, so ikaw ba saan ka na? Dito ka na sa Manila, lumaki or in province pa? Lumaki na po ako dito po sa Manila po. Yes. And then, when I was 3 years old, sinasama na po ako ng mom ko sa gym niya po. Yes, she is my first coach din po sa field ng taekwondo. Kaya mas na-introduce po ako sa sport na yun. Ayun, so it runs in the family pala. Imagine your mom mismo, isang coach ng taekwondo. So ilan kayo magkakapatid, Patrick? Only son po, only child. Wow, kaya naman pala. Nasa iyo lahat ang focus at attention. How does it feel na only son? Anong pakiramdam ng only son? Yun lahat ba ng mga needs binibigay? Lahat ba ng luho? Hindi naman
po, mas more of disciplinary way po yung approach po sa akin ng parents ko po and ng lola ko din po. And from there, may halong discipline din po na sa taekwondo side, and then when it comes to parenting, ganun po. So, si mom mo, taekwondo. How about your dad? Meron din ba into sports sa side ng dad mo? Single parent po yung mom ko po. Okay, Yes. okay. Yes So, po. siya na yung Pero her sisters po, taekwondo taekwondo rin. players din po. And yung lolo ko rin po, Oh, is talagang also nasa into blood martial nyo arts din. Parang wag kayong loloko-loko ha. Parang Yes, pag ma'am. napaligiran na namin kayo, manda kayo, 'di ba? So, yung bang parent, I mean your mom and your mga aunties mo, lumalaban din ba sa international competition, even your lolo? Way back before po, during the 1990s po. Mm-mm. Yes, the 1993, 95, 97 SEA Games, naglaro din po Okay. yung mom and auntie ko po. Oh, nice. Talaga ha. Ang galing naman talagang yun na yung kumbaga sa pamilya nyo dun na nakalinya na kayo dun sa pagbigay ng karangalan sa sa Pilipinas po. 'di ba? And nakakatuwa kasi nasa generation mo na ngayon from your lolo to your mom to your auntie pababa sa'yo. Iba Yes magiging anak mo at apo, mga ganun na. Yes po, Baka true. family of taekwondo na kayo, 'di ba? Taekwondo. That's nice. So, yun na yung naging motivation mo, Patrick, para magtuloy-tuloy na Thank you aralin po. ang martial arts. I mean, in Taekwondo in particular. Yes po. Nag-start po yun nung elementary po ako. Mm-mm. And then, puro medals din po kasi dito sa bahay po. And medals po yun ng mom and ng auntie ko. So, Wow. nangarap lang naman po ako na sana ako din. Mhm. May sarili ako parang May istante ka rin, ha? medal. Opo. Oo. Gan- Oh, mamaya ba Um, pwede ba naming masilip ang istante ni Mommy at ni Tita na mga medals nyo? Meron ba dyan? Masishare mo ba sa amin? Wala po ngayon dito. Oh, okay, okay, okay. Pero who knows, 'di ba? Kumbaga parang collection Eto, stante mo, mami, stante mo, tita, puro kayo medal. O abangan nyo ko, eto, nakakaipon ka Yes na po, nga yes din po. 'di ba? Patrick, nung una ba, nung sinabi sa'yo ng mami mo na, I want na maging kagaya din kita, mag-taekwondo, wala bang hesitations on your side? Like kasi, alam mo yun, bata ka pa, 'di ba? Parang, ayoko alam mo yun, the usual na parang, masakit yan baka mamaya mabalibag or whatever, masaktan ako. May hesitations pa ba? Or because you trust your mom, alam na ni mommy, kaya sige na, okay na po ako dito. Hindi naman niya po ako pinilit Mm-mm. na mag-join ng taekwondo. Naging reason lang po nun is dinadala niya lang po ako sa gym kasi po wala pong mag-aalaga sa akin sa bahay. And Okay. then, so parang habang nagtuturo po siya, pinapabayaan niya lang po ako dun sa gym to roam around, Oo. play with her students po. And then from there, mas parang ako na po yung nag-grow of interest into it. Mm-mm. Pero before Yun. taekwondo ba, Patrick, do you have other sport? I also play other sports before po, nung elementary po ako. During summer vacations po, I tried badminton, volleyball, wushu, ganun. Pero mas nag-stuck ka dito or nag-stick in ka dito sa taekwondo. Yes po, opo. Kumbaga, first love of sports po kasi yung taekwondo po. I see. Yes po. Oo. Patrick, bago ka maging black belter, may mga color ka na pagdadaanan, right? Yes How po, was your yes. experience nung hindi pa black yung belt mo? Hindi rin po naging madali yung process from white belt to black belt, since kumbaga dito po kasi sa Pinas may tinatawag pong novice level. Yun po yung mga yellow and blue, and then after that is advanced level, mga red, brown, yan, and then bago po mag-black. So from there, nag-undergo din po ng promotion test. Okay. Yes, and then every promotion test, we need to do a certain pumse
And Pumse. Pumse then, pala yun, pumse. yes po, Okay. we need to do certain pumse, and then self-defense routines, and then sparring event, yung madalas yung po napapanood sa TV, yung Oo. mga combat talaga Mm, na mm. tamaan na ho talaga. And then, from there, the examiner will check if deserve nyo na pong level up So ganun for pala that belt. yun. Yes po. And then, yung promotion test po, usually, depende po sa coach. If sa tingin niya po ready na po yung player na yon, minsan ho, it will take 8 months bago ka makapag-promo, or minsan a year. Mhm. Or yung iba ho talaga, umabot na ho ng 2 Matagalan. to 3 years bago ho sila mag-promo test, kasi para ready na ho sila pag nag-level up na ho sila ng belt. So ganun pala yung ano nun, ano, hindi ganun kadali. Akala natin, 'di Opo, ba, na yung akala po kasi nung iba parang every 6 months, sige, promo ka na, yes, promo, yes. sige, join ka lang. Oo. Pero knowing behind of it, mas may mga critical points na kailangan ma-check muna bago ka Okay. Bago ka makapag-exam. mag-level ng ano mo, ng belt Yes po. mo. Ayun. Kailangan ready ka din physically and mentally bago ka Mm. rin po Correct. mag-level up yung belt. Correct. Oo, hindi naman pwedeng dahil physical ka lang pero wala ka naman sa focus kasi alam Yes mo yung po. kahit sa sparring pa lang, 'di ba? Kailangan may Yes focus po. ka na kung how will you attack yung iyong kalaban, right? Yes po, yes. We interviewed Sir Monsur Del Rosario, who is a taekwondo master and nag-represent din sa ating bansa noon, 'di ba? Sabi niya, ang pagiging black belter, hindi nagtatapos doon na para kang nagmamasteral if you really want na tumaas pa yung level mo. Ikaw ba, may plan ka ba, Patrick? Ganun na tumaas yung level like a doctor's degree ng black belt, ng pagiging black belter, or you're okay now with what you have now? Um, Ngayon po sa career ko po ng black, I'm still in the room of improvement po. Mm-mm. Lalo na pinaghahandaan ko din po yung promotion test ko po in 2025, Okay. since I'm currently a 4th dan black belt po, and then for 5th dan naman po, we need to wait for 5 years bago mag-exam po ulit. So, long process din po ulit ng training. Kasi sa black Oo. belt naman po, magsi-start po yan from 1st dan and so on hanggang mag 9 and 10th dan po. Mhm. Yes Anong po. meron dun sa promotion test, Patrick? Doon po sa promotion test, doon po maka-test yung skills-wise ng player when it comes to pumse, and then doing your self-defense routine, and also yung tatag nyo po sa sparring, and also pag black belt promotion test po kasi meron na po kaming wood breaking. Okay. Oh, yun yung mo na, puputulin mo, 'di ba? Yung mga Yes po, and then napapanood, okay. kung ilang dan na po yung iti-take namin, for example, if ako po going to 5th dan, so 5 boards na po yung i-break ko, and yung isang Oh. board is mga ganito po siya kakapal. Wow, ang kapal. Yes. Opo, makapal po talaga. Parang, So, mm So, matibay. paano yun? Dapat matibay-tibay yung kamay mo. Or yung, paano? Legs po, kasi Leg, paano yung, opo. kung ganun kakapal, meron bang time na talagang dun sa mga yun walang na-break? May times po yung iba pong mga players who talaga halos 1-2 oras ho bago ho talaga nila ma-break. Ganun ho katagal kasi super kapal and super tigas din po ng mga boards. Akala natin for entertainment purposes lang, 'di ba? Kapag nanonood kami sa TV, pinapanood namin yung mga nagtataekwondo, lalo na sa mga pelikula. Akala natin ano lang 'yon, for entertainment lang. Yung pala totoo na may breaking po. talaga ng mga ganun. Pati ba yung hollow blocks meron? Totoo ba Wala yun? naman po hollow block. Ay, wala ba? More of the wood boards naman po. Opo. Okay. Pampelikula na yung hollow blocks. So, Yes wala po, talaga yes no po. kahit saan. Wala. Board, hanggang up to board lang yung pinaka-hardest. How many Yes. inches yun? 1 inch? Mga 1.5 inches po. Oh, 1.5 inches. Makapal-kapal din, ah. Yes po. Tapos pure, ano yun? Solid? Solid po talaga. Pure wood Wow. po talaga.
Ikaw ba, Patrick, like, yun nga, kapag wala kang, syempre, off-training, pero nandiyan ka sa bahay, 'di ba? Ikaw ba, yun pa rin ba ang iniisip mo? Yung taekwondo, nagpa-practice ka pa rin ba? Or there were times ba na pag may nakita ka dyan, pinagpa-practicean mo na yung mga gamit dyan or sa labas? Sa akin po, mostly non-stop po yung training. Like, 365 days Oh or my gosh. halos kahit weekends po, tuloy-tuloy po yung training. Dahil may motto po kasi kami sa national team na pag nag-stop lang po kami ng isang araw to train, Okay. it's additional 1 day of improvement ng opponent po namin. Wow, So, ganun. ayaw ko naming ma-miss yung chance unless pag kunwari ho, nagkasakit or pag may injuries, ganyan. Yun lang yung chance na po pwede kayong break muna, parang ganun. Opo, minsan active rest pa rin po yung ginagawa namin if or minsan ho, imo-modify ho namin yung program para lang ho hindi biglang mag-stop yung katawan Yes, mabigla. from no? rigid training ho. Oo. Baka mabigla din ho. So, from there, mino-modify din ho namin yung mga programs po namin. Grabe pala, no? Biro mo, 365 days, walang pahinga. I mean, pahinga mo lang kapag meron kang nararamdaman. Pero kung tutuusin, napakahirap pala ng pinagdadaanan, no? Kala natin kung titignan namin kayo na, eto na, nagre-represent na kayo ng country, di ba? Ng country. Parang, easy-easy lang, nakapag-training naman yan. And then, ayan pa, may mga, maririnig ka pa ng mga, yung pala, grabe yung hirap na pinagdadaanan nyo. Hindi ganun kadali. Sports-minded. Sports-minded. Napakabata nung ating nakakapanayam ngayong araw pero ilang medalya na ang kanyang dinala sa ating bansa. And again, before we pause for a break, syempre puntahan na natin itong nilabanan ni Patrick at siya po ang kauna-unahang nakakuha ng medalya sa katatapos na 19 Asian Games sa China. Anong feeling, Patrick, nung ikaw yung, oh my God, eto na, unang medalya na ng Pilipinas to. Anong pakiramdam mo? It's my first Asian Games po and yung event ko po is nag-start the day after na opening ceremony. Oh, agad-agad. Yes po, nag-opening ceremony po siya noong September 23 and Oo. then 24 po Yun kami na po agad. agad. Oho. Pumse competition po agad yung start. Knowing na may mga nauna pa pong mga Pinoy athletes na naglaro a week before the opening ceremony ho. Okay. So, hindi po ako aware na ako na po pala yung Isusunod na. first medal contributor. Talaga? Opo, kasi po Kasi nga may during nauna na. po, meron na pong mga Oo, nauna like okay. yung mga preliminaries and then quarters po. And then during my game po kasi hindi po ako allowed to use my phone. Okay. Kaya hindi po ako aware kung ano na pong Development. naibang balita Oo. sa Pilipinas. Opo. So, after ho noon, nung nag-awarding ceremony na ho, then doon na po ako sinabihan ng coaches ko po na ako po pala yung first medal contributor po ng Wow. Philippines sa Ang Asian galing Games po. naman. Congratulations. What was in your mind? Doon nakuha mo na yung medalya sa men's individual Pomse. Nung sinasabit na po sa akin yung medal, hindi pa rin po ako makapaniwala. That time, hindi pa po siya totally sink in. Opo, kasi mas nagpa-flashback pa po sa akin yung mga trainings din po eh. Okay. Opo, lahat po ng strength and conditioning exercise, yung crossover training ko po sa gymnastics para sa routine ko ho. Okay. So, and then, nagko-flashbacks din ho yung mga naging bonding po namin sa team and then yung mga sacrifices ho namin na hindi ho namin na-attend ng mga events, celebrations, ganyan, Oo. para lang sa training, ganun ho. So, lahat po yun, naging worth it naman po. Yes. Nung kuha na po natin. Oo, tama. Ang ganda. Ang laki-laki ha. And super kapal niya I-zoom po. mo nga siya, Patrick. Ilapit mo nga siya sa camera. Ang kapal. Tapos, yung Yes ilang, po. anong thickness niyan? 1 inch ba yan o half inch?
Mga 1 inch po. Wow, ganun ka. Hindi mabigat? Super bigat po. Aabot na po siya ng 1 kilo. Talaga? Wow. Yes po. Ang galing, ang galing-galing. Congratulations talaga. Diba? Nakakatuwa. Bronze medal ang nakuha po ni Patrick, ang kauna-unahang medalya na nakuha po ng Pilipinas ito sa katatapos na Asian Games. Ayan. Oo. Patrick, kanina you keep on mentioning at dun sa ating yung sa mga nilabanan mo na meron yung pumse. Ano yung pumse? Pumse po is another side of taekwondo where we showcase our skills sa forms. Lalo-lalo na po doon yung presentation of flexibility, Oo. ng power. And gayon po sa Pumsen, nahati na rin. Kumbaga ho sa taekwondo, may dalawang side which is yung Okay. sparring and then yung Pumse. And then sa Pumse naman ho, meron na ho ulit siya dalawa pang category which is the recognized and then the freestyle. So yung freestyle Pumse ho, yun po yung mga may music, with flying kicks, turning kicks, exhibition kicks, ganun Okay. po. And acrobatics po. Where for the recognized is yung ordinary plain forms routine po namin. So ikaw, doon ka sa pumse na freestyle. Sa Asian Games po, during my round of 16 and then quarterfinals, recognized pumse po muna. Yung Okay. ginagawa ko po, dalawang pumseng routine. And then, pagdating po ng semifinals or ito pong bronze medal match, recognized pumse and one freestyle routine na po. Pinagsama nila. So, parang mas Yes mahirap po. yung training mo nun, ha? Kasi Yes dalawa po. yung kailangan mong aralin, di ba? Yes po, yes po. And yung sa freestyle po, may mga certain requirements po kasi na chine-check yung referees para makuha po yung certain score na kailangan. And then may acrobatics din pong required sa freestyle. So kaya doon po napasok yung cross training ko po with gymnastics din po para dito po sa competition. Oh, ang galing, no? Kailangan ba, Patrick, may knowledge ka rin, siyempre, taekwondo. Bukod doon, kailangan ba marunong ka rin ng sayaw ng konti? Kasi pagdating doon sa freestyle, kailangan, di ba, may choreography eh. Kailangan Yes po, medyo yes may, talaga? So, inaral mo rin yung may dance? Since bata pa naman po ako, naging hobby ko din po yung dancing. So, hindi ho siya naging conflict po sa akin. Okay. Lalo na I do also choreography din po before Nice. ng mga dance. And from there, ako na rin po nag-choreograph ng routine ko rin po for this Asian Games. And then, may mga certain help lang din po ako from my teammates na freestyle players who talaga by heart. Para may knowledge din po ako o para po i-execute yung mga requirements na kailangan po. Wow. So parang more of collaborative effort din. Very talented naman pala si Patrick. Yun din ba yun? Yung parang sinasabi nila, parang di ba sa karate, I remember yung sa snake. Parang ganon. Parang kailangan ba meron ding swaying na ganyan na parang mas Yes po. malanse yung kalaban? Meron din naman po mga movements na kailangan ng relaxation. Yung medyo kalmado lang, smooth lang. And then, in betweens, bigla ho tayong magiging stiff. Okay. Or parang medyo kailangan may diin. And then, balik po ulit sa relaxation. And then, pitik-pitik ulit. Ganun. Patrick, papaano yung training nyo bago kayo sumabak sa competition, particularly sa international representing our country? Mahirap Yes. ba? Kasi kanina you were telling us na 365 days ang training. Napapahinga Yes po. ka lang kapag may sakit or may something very important or emergency. So how Yes was po. yung training pa? Papaano kapag ganyan na may international competition? Parang hindi na namin kayo makakausap, ganyan. Teka lang wala munang ganyan. Walang distraction, walang friends. Meron bang meron pa bang time for yourself to, alam mo yun, to be, para mag-happy-happy pag merong upcoming competition or no at all? Turn down lahat. During on season po, lalo na kapag ganito po mga big competitions,
Sa isang araw ho, umaabot po kami at least minimum of 8 hours a day. 8 hours? Wow. A day of training po. Ako po, I have this morning training ng minsan ho from 4:30 a.m. to 7 a.m. Okay. And then breakfast. And then papasok lang po ako sa class around 9 to 12 noon. And then from there, 1 to 5 p.m. training po ulit. And then dinner lang po tayo ulit. And then balik po tayo training around 6 to 10 p.m. And then Ganun ang tayo na po routine. ulit. And then another day po, ganun na ulit. Paano yung araw mo no? Di pagod-paguro, nasakit sa katawan. Yes po. So, sana yan lang po talaga Talagang siya. kailangan, physically fit ka talaga kasi kung hindi, paano na? Lalo na po nung nag-aaral pa po ako. So, talagang matindihang balance ho between my academic stress Yes. and then yung training, yung pagod Oo. physically. So, ano lang ho siya, talagang matinding sakripisyo lang ho. May mga, kunwari, certain gatherings or celebrations na hindi Hindi ko muna. talaga napupuntahan Oo. dahil mas minsan ho, may training ho or minsan naman mas pipiliin ko na lang ho matulog Of that course. time. Pagod din, no? Oo. Yun po. Oo. Tamang pag-prioritize lang ho talaga. But worth it Nung mga- naman. Worth it naman because tingnan mo, nakapagdala ka, hindi lang isang Yes, beses, yes, ilang beses nakapagdala ka ng pride sa ating country, di ba? And we are very thankful dahil syempre, sa pag-represent mo sa atin, nakaka-proud yon as a Filipino, di ba? Meron Yes, bang po. time, Patrick, na na-jeopardize ang school or training because of, of other stuff? For me po, hindi naman po umabot sa ganong situation since I'm grade conscious din po. So, ginagawa ko po, nung nag-aaral pa po ako, hanggat kaya ko na hong tapusin yung assignment, tatapusin ko na ho. That's good. Oo. Para hindi ko na ho siya pinapag-abot sa bahay. So, kung kaya kong tapusin na ho siya sa school, Yeah. gagawin na po. And then, kapag may Time mga group works management. naman po, Oo. ganyan, proper communications lang din po with my group mates din po. Yun lang po, time management, communication, and pag-prioritize lang po talaga. Yun talaga ang importante sa lahat. Yes po. Patrick, do you have rituals ba? Katulad ng iba, meron kasing iba tayo mga nakakausap, mga na-interview natin ng mga athletes, they have rituals before Yes, silang po. sumalang sa competition. How about you? Meron ka ba rituals or do you wear something na parang ito yung lucky ko or do you eat something na dapat kainin ko to dahil pag kinain ko to magpapalakas sa akin ito? Yes po. I do have rituals din po. Before po mag-flight, at least a week or 2 weeks before po ng flight ko, I make sure na pumupunta po ako sa Quiapo Church. Okay, sa Black Nazarene. Yes po. And then, yung ibang personal rituals ho, kagaya ho ng a week bago ho ng laban, hindi na po ako nagpapagupit. Oh, talaga may ganun na. Parang iba naman. Si kasi Efren Bata, parang ligo ata yung kanya. And, oo. Yun po. A week bago po ng laban, hindi na po ako nagpapagupit. Okay. And then, 5 days before po ng laban, hindi na po ako magugupit ng kuko. Oo, may mga ganun. Ganun po. And then, yung during games na ritual, dito po sa China, mas nag-work po sa akin yung combination po ng iced coffee and ng chocolates po. Wow, mocha na ang kinalabasan, di ba? Yes po. Yung pala dapat, no? Ang galing nga, may mga ganun pa pala, di ba? Yes po, Ayan. yes po. So sa mga susunod, yun din ang gagawin mo na. Hopefully po. Oo. Nako Patrick, ang ganda-ganda ng kwentuhan nating dalawa. Kaya naman, and we are happy kasi ang dami naming natututunan from you and of Yes, course ma'am. yung mga pag-share mo ng mga ideas at yung mga trainings na ginawa mo na bago ka sumalang sa competition. Sports-minded. Sports-minded. Eto
Eto na po. Let's get ready sa ating slam book. Slam Book! Slam Book! Alright, para sa ating slam book, ang ating unang tanong ay galing kay Crystal Mayon. Patrick, kahit sino pa ba pwedeng sumali o matuto mag-taekwondo? Yes po. Sa field po ng taekwondo, hanggat kaya niyo po kung sumipa or makasunod sa certain routines, you are very welcome. Sa PUMSE event ho, lalo na sa amin, we have also Masters Division, yung mga 40 years old. And then we have also over 65 category. So may mga naglalaro pa kung mga senior Kahit citizens. senior sa na. PUMSE. Oh, so hindi natatapos sa pagiging bata lang, kahit senior. Pwede kang lumaban. Sabi muna ni Ken Talampas, sino po ang favorite niyong taekwondo na nagta-taekwondo? First was my mom. Yes, of course. Siya po yung naging inspiration ko. And Oo. then, naging taekwondo idol ko po is sila Sir JP Sabido and Coach Rani Ortega. And then also we have si Sir Japoy Lizardo po. Oh, sa international meron. Ako, madami-dami. Marami. In particular, Yes, sobrang dami nila. But, ayun, Yes, one good po. example of senior na still active in taekwondo is Sir Monsur del Rosario up to now, di Yes, ba? po. Ano pa rin siya? Meron pa rin siyang mga sparring. Si Shaina Daromal, ano po yung pinaka-worst injury na nangyari sa inyo? Worst injury po sa akin is my minor MCL and pulled hamstring during game way back in 2015. Yun po. Oh. Napunitan po ako ng muscle. So, how was kalagitnaan. it? Buti hindi naman siya, naging okay naman din eventually. Hindi naging, Nag-heal naman na po siya pero during that time talagang tiis-tiis lang ho talaga Ang dahil sakit, it's oo. my gold medal match that time and then Oh, may narinig na lang ho akong nag-snap. Mhm. So, yung pulled hamstring ko po is yung sa likod ho ng sa may hita po. Okay. Likod ho nun. So, kumbaga parang ito po yung muscle. Tapos biglang pagka-kick ko, bigla ko siyang gumanon. Oh, ang So, sakit. So, paano yun? opo. Nasa sa competition ka? Tuloy. Ayun ho, tamang spray lang ho talaga na mentolithium po. Para lang hindi mo maramdaman. And Yung then, pain. Oo. sa awa ng Diyos ho, naitawid ho ang routine and then we got the gold medal po. Nice. So, ganun na. Alam mo yun, siguro sa lahat ng medalya mo, pag tinitignan mo, eto yung pinaka... Yes po, yun po yung unforgettable. Oo, eto yung pinaka hindi ko makakalimutang medalya dahil dito ako nagkaroon ng injury. Parang ganun, oo, di ba? Yes po. Patrick, ano nagustuhan mo sa taekwondo? Bakit yun ang napili mo aside from volleyball and badminton? Dahil ba to kay mommy? Aside po sa family influence, Oo. nagustuhan ko po kasi sa taekwondo is yung self-defense and then the discipline itself. I know may mga different discipline and principles din ho yung ibang sports, pero yung number one kasi ho sa taekwondo is yung we have this tenets of taekwondo which is tinuturo siya sa white belts. Number one na tinuturo ho doon is yung self-confidence. And then followed by modesty, have your indomitable spirit, to persevere, and then etiquette. So yun po yung parang values na tinuturo sa mga white belts, mga beginners. And then from there, pag nag-level up na ho ng belt, doon ho namin naiintindihan personally kung ano ho talaga yung meaning nung principles na tinuro ho sa amin before. Ayun. Patrick, ano yung uli yung tenets? It's more of like principles po or values ng taekwondo po. Okay. So, we have self-confidence, modesty, Ayun indomitable yun. spirit, perseverance, and etiquette. I Yun po. see. Doon ba nung nag-aaral ka, Patrick, na-apply mo ba
yung pagta-taekwondo mo, yung pagiging taekwondo, ano mo, yung sport mo na taekwondo, na-apply mo ba siya? Kasi alam mo sa school hindi mawawala, may mga bashers, 'di ba? May mga bully, ganyan, 'di ba? Yes po. Oo, merong, Um, oo, ikaw ba na-apply mo ba 'yon? nung elementary days po, hindi ko ho ginagamit hangga't kaya ko ho yung taekwondo to hurt Oo. other people. Oo. Pero ho kasi nung junior high school, nung na-snatchan na po ako ng phone, doon Okay. ho ako, no choice Talaga? but, but to use it po. Yes po, no, Paano ginawa mo? Tinaekwondo mo yung snatcher, hinahabol mo? Hindi ba delikado yun? yes po, hindi naman po siya sa totaling hinabol, pero buti with the help of my friends din ho na natuntun po nila yung Mm. tatlong snatcher. And then, Tatlo. yun po, kasagsagan pa ho nun ng mga Nokia. Ayun po yung phone ko po noon that time. So, ayun Nakuha mo po. naman, nabalik mo. Yes po, nakuha ko naman po that Kamusta yung time. tatlong snatcher? Bugbog sarado. Hindi ko naman ho sila totaling binugbog. Oo. More of ano lang ho, light ano Na-apply lang. na-apply mo sa kanila. Sabi siguro ng mga snatcher, di natin alam, taekwondo pala. Yung master pala ng taekwondo yun. Yes po. Nice. Si Christian Edilon, papaano po ninyo na-handle yung pressure sa mga laban? Since daladala nyo po at nilalabanan nyo po yung para sa bansa. Yes. Hindi ho maiiwasan ho yung pressure, pero for me, I use pressure in a good way. Mm-mm. Hindi ko siya sinisink in or dinedwell enough yung sarili ko ho na kailangan galingan ko, kailangan ganito, wala akong mali, ganito. More of, I use that pressure na, number one, the people around me are cheering for me, not just for me, but for the whole Philippine team. And then, I trust my coaches as my give back dahil ako po yung pinili nila to represent Mhm. for the country dahil marami din ho kaming players na pinagpilian. And then from there, pinaghalong trust, passion, and then confidence ho. And then from there, medyo magsasubside na yung bigat ng pressure na nararamdaman ko. How do you take those bashers? Patrick? Um, may mga comments din ho ako nababasa. For me, mas tinatawanan ko na lang Oo. po. Mm-mm. Hindi ko ho siya sinisink in sa sarili ko na dapat ganito, dapat si ganito, o dapat ganito yung ginawa mo. Unang-una ho, I know myself Correct. and I know my coaches din. So, medyo nakakatawa lang ho kasi yung ibang mga comments ho talaga na, yung iba naman ho, hindi ho kasi ganun ka fan din ho siguro. Kaya hindi sila Kaya, masyadong may knowledgeable dun sa yes oo. po. So, from there, iniintindi ko na lang po yung side ho nila na, okay, sa bagay, dapat mo siguro May ganito may na point yung ka. O training. sige, hayaan na. 'Di ba? Kasi Tama. kapag you take it pa personally, ikaw rin din na apektado. Paano mo Yes pa po. mare-represent? Paano ka pa sa training, 'di ba? Yes po, Oo. yes po. Ayun, Andy Talampas, kailangan po ba maintain yung weight nyo if you're practicing taekwondo? Sa sparring event, yung may combat ho, yung tamaan, na dun ho talaga may weight category. But for us, Pumsi players, so wala hong weight category, more of to age bracket ho kasi kami. Pero since we have this freestyle, so kailangan may acrobatics ho doon, hanggat kaya mong dalhin yung katawan mo. So minsan ho, ako ho, nag-undergo din ho ako ng lose weight. I Okay. lose 7 kilos ho. Kailangan pa magbawas. Oo. Yes po, para lang ma-achieve ho yung skill na kailangan gawin po. Oh. Sabi ni Brian J. Bartolome, last question. If ever po ba tumanda na kayo, magtuturo na lang po ba kayo sa pagta-taekwondo or do you have other plans? May iba ka pa bang plano or gusto mong sundan talaga yung yapak ni mommy mo na maging taekwondo coach din? Or you want to Um, mag-venture sa business, ganyan?
Yes po. My dream job was to become a flight attendant po. Oh, okay. Yes po. But for now, hindi ko pa ho siya masasagot if Mm-mm. I will take that path of Mm-mm. being an FA or take my taekwondo career seriously as although I'm a certified coach na po. Oh. And I do have students din po sa Parañaque and Makati, which Mm-mm. is my gym po, Discovery Saan? In Plus and the Makati? Flex Store. Where in Makati? Near po sa Walter Mart, Makati, Don Don Bosco po. Bosco. Okay. Oo. Yes po. And pero for now po kasi sa gym ko po sa Makati, more of online classes ho muna. Mm-mm. And then, yung iba ho kasi, itinawid na ho namin yung ibang players ho namin sa Parañaque din ho. Mhm. Para hindi ho conflict yung pagtuturo ko nga po dahil may training din ho Oo, sa oo, national team. oo. So, yun po. Sa ngayon ho, I'm opening my doors to any opportunities, lalo na may mga work offers na rin ho Mhm. sa corporate world World. naman Mhm. ho. So, hindi ko pa ho yun na Bata ka pa yes. naman, Patrick. You're too young Yes para po. sabi para teka muna, enjoy ko muna yung life Yes ko po. at So, pagbibigay ng oo. for now po, ang focus ko muna is my PUMSE career po. Yun po muna, Oo. masasabi ko. Ayun. Patrick, eto. Your message. Hingin natin kung anong tips na mabibigay mo dun sa mga gustong maging professional taekwondo athlete like you. My message po muna, unang-una ho sa lahat, maraming salamat ho sa PSC, POC, PTA, kay Grandmaster Hong, to Smart MVT Sports Foundation, to my coaches, and to my teammates, family and friends, sa walang sawang suporta po ninyo sa akin and sa buong Team Philippines, and for the whole DLSU community, maraming salamat din po. And tips for the aspiring taekwondo players, number 1 is never give up. Quick share ko na lang din po, it took me 3 years bago po ako matanggap sa national team. So, kung nag-give up na po ako that time, wala po ako ngayon sa harap po ninyo. So, number 1 is never give up. Kahit na mahirap or mukhang imposible, as long as na you're really into it, you put your heart and your passion into it, nothing is impossible po. And next, trust your coaches, trust the program, dahil alam ho nila kung ano ho yung Yeah. mag-work sa mga players. And then, lastly, enjoy what you are doing po. Very nice. Very well said. Nako. At saka alam mo, hindi naman nga mahirap ngayon na Patrick, eh, 'di ba? Like yung mga support na sa mga players, sa mga athlete, dahil ang dami na nga rin ngayon ng mga pupwedeng ways para masuportahan ng isang atleta. Of course, ML Quarta Padala is there para kapag yung mga gusto magpadala ng kanilang donation or funds para dun sa mga ating atleta. Hindi pa tayo nagtatapos ha, dahil eto na, let's get ready sa ating Fast Break! Fast break. Fast break. Fast break. Patrick, mabilisan lang tayong tanong. Eto, and sagot from you. Which is better? Kung Fu or Taekwondo? Taekwondo po. Workout or sleep? Workout, Para sa'yo, ano ang pinakamasarap na handa pag Pasko? lechon, Beauty or brains? brains po. Complete the sentence. Mawala na lahat, wag lang yung... Wag lang yung training. Ano ang di pwedeng mawala sa bag mo? Mentolitium po. City or beach? Beach. Ano ang kanta mo para sa buhay mo? As If It's Your Last by Blackpink po. Oh, kung ulam ka, ano ka? Tinola. Wow. Sipa o balibag? Sipa na may balibag. Pinagsama. Read minds or see the future? Read minds po. Find a soulmate or find $1 billion? $1 billion po. Yes. Thank you so much,
Thank you Patrick, po. for being a Thank good you for having sport. Salamat sa iyo at pinagbigyan mo kami despite of your busy schedule. Yes Eto po. na, ang pinakahuli, your final message naman sa iyong mga supporters. Invite mo yung mga fans mo at syempre sa upcoming mo pang laban para sa Yes. ating bansa. Go ahead, Patrick. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta po sa akin and sa buong Philippine team. We ask for your prayers po, lalo na't may mga teammates po akong lalaro this coming end week of October sa Riyadh for their World Combat Games. And then next po is my next competition po. I'll be leaving on November 1st for the World Taekwondo Muju Challenge po sa Korea. So, we ask for your prayers and support and also continuous lang po ang support po ninyo sa amin sa Philippine team dahil marami pa ho kaming mga competitions na sasalihan and to represent our country po. Maraming salamat Wow. po. Thank you so much also, Patrick. And kami dito sa Radyo Pilipino and 1FM will pray for you. And of course, ngayon pa lang congratulate na namin kayo for getting the gold medal. Ayan, at sa mga susunod mo pang mga laban, maraming salamat sa iyo. Patrick, hindi pa tayo nagtatapos. Okay lang ba? Pakita mo yung, paano to, yung, if you have space dyan, show yung medal mo. Tapos yung, paano ba, yung parang ano lang, kahit maiksi lang na, demo. Paano ka? Yung, kasi curious ako doon sa freestyle. Paano ba yung doon sa freestyle? May space ka ba dyan? Paano ba? Pwede ko po bang i-share screen na lang? Hindi ho ako kasya. Hindi ka nakasya. Ito po yung freestyle event ko po. Sige. Ito lang po yung katatapos lang po na national championships po namin. Mhm. So, ganito po yung freestyle event po siya. Oh. Ang galing. May choreography pala yun. Oo. Wow. Nice. So, pinaghalo-halo lang. Sa Ayala ba to, Patrick? Sa Ayala Yes Malls? po. Ayala Malls, Manila Parang Bay. napanood Doon ka po. namin dyan. Nanood kami nung last time nito eh. Nandiyan ka pa, Yes ikaw po. pala yan. Opo. Teka lang, tignan mo, baka So, nandyan ako sa audience. Pwede pa, Hindi paano yung positioning sa kamay? Meron ba na positioning Na alin po? sa taekwondo? Dito po, sa taas. Sa taas. It's like a double protection po for the head. Double protection pag sa head, itong ganito. Opo. Tapos, And then, this one is like a preparation stance. Dito tapos, po. ano yun, Yan. stand? Ganyan. Parang ano lang ho, cueing sa mga referee na you're ready na po. Ganon. Okay. This is Koryo Chumbi. Okay. Ganon ho, ang tawag in Korean. So, So, ganun. para po doon sa mga nakikinig po sa atin, yung sinasabi po ni Patrick, yung una, yung nakataas po yung dalawang kamay nyo with closed fist. Yon. Yung to protect yung head. Yan. And then yung pangalawa po na in-explain ni Patrick, para kang nag-echo. Yung dalawang open Yes, hand mo na nakadikit sa bibig mo. So, signaling na ready ka na to fight. Yes po. Oh, ang galing. Thank you! Thank you, Thank you Patrick. po. Ayan Thank you na, po. mga tips na nakuha natin kay Patrick. Maraming salamat ulit, Patrick. And thank you so much for your time at good luck. Thank And of you po. course, thank you so much mga kabahagi and kawan sa pagsama na sa amin ng ating taekwondo athlete na si Patrick King Perez dito sa Sports Minded. Until next Saturday mga kabahagi at kawan, this has been Kathy G. Always remember, as Team Notke says, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Maraming salamat din, Finn Cotton. Thank you so much for sponsoring Sports Minded. Good day, everyone!